Ito ang Yamaha Aerox Premium White version. Isa sa mga mabentang scooter ng Yamaha na pinaghalo ang forma at pagiging sporty. Kung ikaw may planong bumili ng scooter bago matapos ang taong ito na ang para sa'yo. Bakit? Halika, pag-usapan natin mga brad. Familiar, you're familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Hello mga brother, good morning po sa inyong lahat. Welcome back sa ating channel Motor Jam. At sa araw na ito, on the way po tayo sa Yamaha Rev Zone Iloilo. At check natin ang updated pricing ng kanilang mga motor. Alam ko na ang iba sa atin ay nakatanggap na ng kanilang December bonus. Kaya ang iba sa atin ay nagpaplanong bumili ng kanilang sariling service. Kaya silipin natin ang kanilang updated pricing. Okay. Atras lang tayo ng konti. Okay. Yan. So, let's go. So, yan po ang Aerox Premium White version. At kung makikita po natin, napakaganda po ng kanyang forma at kanyang looks. Okay? Sa design ng kanyang headlight ay lumilitaw talaga ang kanyang pagiging sporty. Makikita natin na parang kamukha ito ng isang agila at kung mapapansin natin ang dalawang headlight ng Mio Aerox ay LED na po at tinagdagan pa ng kanyang daytime running light na lalo pang dumagdag sa pagiging sporty ng motor na ito. Isa rin sa mga nagustuhan ko sa design nitong Aerox Premium White ay yung ginawang color combination ni Yamaha. Sa taas ng kanyang headlight ay ang pinasimpleng design ng Mio Aerox na kulay gray kasama ang trademark ng Yamaha at ito ay nagdadagdag sa kanyang pagiging simple ngunit sporty design ng motor na ito. Sa front fender naman ay napakasimple rin ang design ni Yamaha. Trademark na Yamaha pero overall ang pagiging simple, malinis ay siyang nagbibigay sa pagiging professional looks nito. Gaya ng ibang scooter, ang Yamaha Aerox ay gumagamit pa rin ng bulb type na signal light. Wala namang problema pagdating dito mga bro, pero kung gusto mo, pwede mo namang palitan ng LED bulb. Pero kahit naka bulb type pa rin ang kanyang signal light, maliwanag po ito at so far wala po ako naging problema sa signal light ni Yamaha. Sa gilid ng Yamaha Aerox ay makikita natin ang pinaka-simpleng 155 design ni Yamaha na merong VVA. Okay, yung color combination po ng kanyang decals ay brown or light brown at saka maroon at sa taas po nito ang Yamaha logo or Yamaha emblem. Kung ako po ang iyong tatanungin ay bagay na bagay po ang design concept ni Yamaha sa paglalagay ng kanyang decals sa gilid nito. Yung combination ng color white, light brown at saka medyo reddish ay nagbibigay po ng magandang looks na pinaghalo ang pagiging professional at sporty ng scooter na ito. Sa taas na bahagi ng kanyang headlight ay makikita natin ang Yamaha at ang Mio Aerox S decals na nasa gray at light brown color combination. Maganda rin yung pagkakadesign ni Yamaha ng color red accent or maroon accent sa dulo nang sa gayon ay mapalitaw pa ang pagiging simple ng kanyang decals. At ang kagandahan dito mga bro, hindi ito sobrang laki na umaagaw ng pansin sa motor. Ang pagiging katamtaman ng kanyang design ay nagbibigay ng extra look at punch sa motor na ito. Sa body naman ng ating motor ay makikita natin ang Mio Aerox logo na tamang-tama yung pagkakadesign sa X-body fender nito. Gusto ko rin yung color combination ni Yamaha na color gray tapos pinatungan ng color white at merong red accent sa dulo. At sa dulong bahagi ng motor ay ang pinasimpleng decals pa rin ni Yamaha at may pangalang liquid cooled. Hindi ito masyadong malaki mga bro, kaya hindi ito umaagaw pansin sa kagandahan ng kanyang motor. At kung inyong mapapansin, wala po itong grab bar katulad ng mga Mio i125 dahil ang hawakan nito ay nasa ilalim na bahagi ng kanyang fairings.
Ayan, kung mapapansin natin sa likurang bahagi ng motor, doon natin makikita kung saan ka pwede humawak kapag ikaw ay sumasakay sa motor na ito. Gaya nga ng sinabi ko, ang signal light ni Yamaha Aerox ay naka-bulb type pa rin mga bro. Pero kung mapapansin natin sa likurang bahagi ng motor ay napakasimple at malinis tignan ang design ng kanyang signal light. At yung kanyang plate light ay naka-bulb type pa rin at nilagyan ng red reflector sa likod para dagdag visibility sa motor paggabi. Isa rin sa mga nagustuhan ko mga brad ay yung kanyang tail light. Hindi sobrang laki, hindi agaw pansin pero ito'y napakaliwanag kung gabi. At isa pa sa dumagdag sa kagandahan ng motor ay yung design ng kanyang upuan. Napaka-premium po ng kanyang design. Kikita natin sa video yung kanyang white stitches. Napaka-pulido po ng pagkakadesign ng kanyang white stitches. At sa dulong bahagi ay makikita natin ang emblem ni Yamaha. Ang Yamaha Aerox 155S version ay nakakeyless na po ito at ito ay meron ding Y-Connect feature ng Yamaha na nagbibigay ng mga additional monitoring sa inyong scooter. Sa right side ng kanyang handlebar ay makikita natin ang yung start and stop switch, yung hazard switch, at saka yung electric ignition switch. At sa left side naman ng kanyang handlebar ay makikita natin yung kanyang high and low beam headlight switch, yung left and right switch ng kanyang signal light, yung kanyang busina, at yung kanyang navigational switch ng kanyang dashboard na mapapansin natin sa harap na bahagi ng kanyang left handlebar. Now, pag-usapan natin ang makina. Ang engine nitong Mio Aerox S ay liquid-cooled 4-stroke single overhead cam na may 4 valves at ito ay may single cylinder. Meron nitong 155cc at ang kanyang bore and stroke ay 58 by 58.7. Meron din itong compression ratio na 11.6:1 at meron itong maximum horsepower na 15.4 PS at 8,000 RPM at meron din itong maximum torque na 13.9 Nm at 6,500 RPM. Ang Yamaha Mio Aerox 155S ay meron ding variable valve actuation or tinatawag nating VVA. Ang VVA system po mga brad ay automatic na nag-a-adjust ng kanyang fuel intake at a certain RPM para magkaroon po ito ng malakas na torque at low speed at power naman pagdating sa high speed. So dahil nga meron itong VVA, ito ay nagbibigay ng lakas sa makina ng motor na hindi umaaksaya ng kanyang gasolina. At gaya nga ng sinabi ko kanina, ang S version nitong Mio Aerox ay merong start and stop system. Ang system na ito ay automatic na pinapatay ang makina kapag ikaw ay nahinto or kapag ikaw ay nasa traffic para hindi umaksaya ng sobrang gasolina. Kaya hindi lang power ang may bibigay sa iyo ng motor na ito, kasama na rin ang optimal fuel consumption or ang pagiging matipid sa gasolina kapag ikaw ay nasa traffic. So ang size po ng kanyang front tire ay 110 by 80 by 14 at ito po ay naka-tubeless na rin. At when it comes to kanyang braking system, si Mio Aerox S155 ay naka-hydraulic single disc brake sa harap at meron po itong ABS or tinatawag na anti-lock brake system. Sa rear po naman, ang size ng kanyang tire ay nasa 140 by 70 by 14 at ito po ay naka-mechanical drum brake. At kung mapapansin din natin mga bro, meron na ring decals ang mugs ni Yamaha Aerox na nagdadagdag pa sa ganda at design ng kanyang mugs. So ang front suspension po ni Yamaha Aerox ay naka-telescopic fork at ang kanyang rear suspension ng motor ay naka-unit swing. At sa likurang bahagi ng motor ay meron po ritong emergency key na pwede nating gamitin kung ating bubuksan ang ating compartment kapag tayo naka-experience ng problema sa ating keyless switch. Kaya pagdating po sa forma, sa overall looks, sa overall ganda ng motor, sa overall design, ay hindi po magpapahuli ang Yamaha Aerox Premium White version. Ito'y bagay na bagay sa mga young professionals, sa mga millennials. Kaya kung ikaw ay young professionals, millennials na gustong magkaroon ng sporty type na scooter, huwag niyo pong kalimutan ang Yamaha Aerox 155 sa inyong listahan. Alam natin na madaming bagong scooter na inilabas ngayong taon, pero itong Yamaha Aerox ay hindi pa rin magpapahuli. Ngayon, ang tanong,
magkano na ba ang updated price nitong Yamaha Aerox 155S version? Lalong-lalo na ngayon na iba sa atin ay meron ng December bonus. Marahil lang iba sa atin ay nag-iisip kung magkano nga ba itong Yamaha Aerox 155S version. Ang suggested retail price or ang SRP nitong Yamaha Aerox 155S version ay nasa 150,250 pesos. Kung gusto mo ng installment, down payment is 30,000 pesos. 12 months to pay ay nasa 12,430 pesos. 24 months to pay ay nasa 7,420 pesos. At kung 36 months to pay ay nasa 5,750 pesos. At syempre, meron kang 300 pesos na rebate kapag on-time ka nagbayad. Disclaimer lang po, prices are subject to change until further notice. Kaya mas maigi na kung interesado ka sa motor na ito, bisitahin ang pinakamalapit na Yamaha Rev Zone sa inyong lugar or any Yamaha dealer mga bro. So sana po nakatulong po sa inyo ang video natin sa araw na ito. May kinalaman sa updated pricing nitong Yamaha Aerox S155. At kung bago ka pa lang sa channel ko at gusto mo ng mga ganitong content, don't forget to click like and subscribe to my channel. At saka click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga videos na ating inilalabas. At syempre, share mo na rin ang video natin sa araw na ito at sa gayon ay tayo makatulong sa mga kaibigan nating na gustong bumili nitong Mio Aerox 155S version. Hanggang sa muli mga brother, thank you for watching my channel at ingat po kayo.